Kalalabas lang ng Jujutsu Kaisen Modulo, Chapter 11 spoilers. Makikita nga ba natin ulit si Miguel, ang isa sa pinakamalalakas na sorcerer sa loob ng Jujutsu Kaisen? Isa siya sa tumapat sa dalawang pinakamalakas, kay Gojo at sa final battle kontra kay Sukuna. Pero alam naman nating sa current timeline ngayon ng Jujutsu Kaisen Modulo, napakaraming taon na ang lumipas, kaya malamang ay medyo matanda na siya na yun. Kasama na rito ang napakaraming ibang importanteng impormasyon tungkol sa kung ano ang nagpapatakbo sa mothership ng mga Simurians na tinatawag na Nonax. Kasama rin dito ang magiging interaction ng ibang members ng Jujutsu Tech at ng pinakamalakas na representative ng mga Simurians na si Dabura. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating chapter spoiler para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 11. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Sa pinakaunang page, ayon kay Usami, nabuksan na raw nila ang Pandora's Box. Masasagot na ang napakaraming katanungan nila tungkol sa mga Simurians. At unang-una na rito, alam na nila ngayon na ang nagpapatakbo o main source of power ng mothership ng mga Simurians, ang Nonax, ay ang mismong cursed energy. Magiging isang napakalaking breakthrough ito dahil napakatagal na raw pinag-eeksperimentuhan ng mga humans kung paano i-convert o itatransfer ang cursed energy into a different type of power, parang electricity o anumang uri ng enerhiya. Pero hindi sila nagiging successful. Umabot na sila sa isang napakalaking wall na mula roon ay hindi na sila makapag-advance pa. Kaya naman, ang discovery na ito na nalaman nilang cursed energy pala ang main power source ng Nonax at na nako-convert ito ng mga Simurians into a different type of power ay isang napakabigat na impormasyon. Pero ang problema, hindi nila alam kung dapat ba nilang i-disclose o gawin public ang impormasyon na ito. O magiging isang malaking tulong ito para sa kanilang mga future research at experiments para ma-convert din ng mga humans ang kanilang cursed energy. Pero may kaakibat itong napakalaking sakripisyo. Dahil kahit ngayon pa lang na hindi pa ganun ka-advance ang teknolohiya sa paggamit ng cursed energy, marami ng mga foreigners ang nagtangkalang mangidnap ng mga humans, lalo na ng mga Japanese na ipinapanganak na may cursed energy. Ginagawa nila ito kahit wala pang ganitong breakthrough. Paano pa kaya kapag nalaman nilang posible nang i-transform ang cursed energy into a different type of energy? Siguradong mas lalala pa ang panghingidnap sa mga Japanese kapag nagkataon. Dahil dito, ang naging hatol o final decision ni Usami ay hindi nila ito pwedeng ikalat. Pwede nilang kunin ang impormasyon mula sa mga Simurians, pero hindi nila ito ipapaalam sa buong mundo. Para sa mga Jujutsu lamang nila ito ibabahagi. At dahil sa pagdating daw ng gabi ay magkakaroon ng dinner sa pagitan ng mga representatives ng Jujutsu Tech at ng mga Simurians matapos nilang magkasundo sa nakaraang chapter na pipiliin ng mga Simurians ang coexistence sa mga humans. Binabalak ngayon ni Usami na samantalahin ang pagkakataon para magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa mga Simurians sa pamamagitan ng dinner na iyon. Hanggang sa hindi nila inaasahan na biglang may tumawag kay Mino at ito ay walang iba kundi si Yuka. Isa sa dalawang main character na magkapatid. Sinabi ni Yuka kay Mino na nagdesisyon na raw sina Maro at Cross at ang kakainin nilang main dish para sa gaganaping dinner party sa pagitan ng Jujutsu Tech at ng mga Simurians ay takoyaki. Bagaman hindi ito gaon kabigat na usapan para kay Usami, mahalaga pa rin ito dahil magiging factor ito sa mood ng mga Simurians. Siya pa mismo ang nagsabi na may kakilala siyang bihasa sa paggawa ng takoyaki. At dito nga natin makikita itong lalaking ito. Medyo maitim ang balat, kalbo at nakasuot ng shades. Kung iisipin mo, way back sa main series, meron talaga siyang nare-resemble na isang karakter at iyon ay walang iba, kundi si Miguel. Nabanggit na matandang ermitanyo na ito. Ano daw ba ang ginagamit sa paggawa ng takoyaki? Hindi ba octopus? At nilinaw pa niya ang isang bagay. Sa lugar daw na ito may matatagpuan na isang napaka-rare na klase ng octopus. Dapat 8 ang tentacles ng isang octopus. Pero itong nasa lugar na ito ay may iisang tentacles lamang at tinatawag natin itong monopod octopus. Nakos daw ito ng isang napakalaking environmental evolution na dahilan kung bakit kahit ipinanganak ng mga octopus na may 8 tentacles, nawawalan ng silbi ang iba pa nilang tentacles hanggang sa tuluyang ma-develop ang kanilang katawan at isang tentacles na lamang ang naiiwan. Pero ang main point dito ay kung baga ang isang octopus na may 8 tentacles ay napakasalap na. Ano pa kaya kapag nawala ang ibang tentacles nito tulad ng isang monopod octopus na may isang tentacles lamang? Ang sagot ay napakasimple. Magiging mas masarap do ito ng 8 times more
Dahil kung ang lasa ay nakakalat sa 8 tentacles, kapag isang tentacles lamang ito nakafocus, siguradong magiging mas malasa at mas sustansya. Ang tanging disadvantage daw sa pagkuha ng monopod octopus ay napakahirap itong hulihin kumpara sa mga normal na octopus na may 8 tentacles. Maiintindihan lang daw ito ni Maru at Tsuriki kapag pumunta na sila sa lugar na kung saan ito nagtatago. Pero ayon naman sa matandang ermitanyo na ito, kahit ganon, knowing na ipinadala ni Osami ang mga batang ito at marunong silang gumamit ng Jujutsu Sorcery, hindi raw ito magiging mahirap para sa kanila. Ngayon, hindi pa rin dito nakakonfirm kung ito talaga si Miguel. Pero knowing na kilala niya ang mga Japanese sorcerers, most likely may connection siya sa kanila. At alam naman natin na si Miguel ay isa sa pinakamalalaking asset ng Jujutsu Tech noong final battle. Sa pagdating ni Tsurugi sa pinagtataguan ng mga monopod octopus, na-realize niya agad kung anong tinatukoy ng matandang ermitanyo. Napagtanto niyang nakatago ito sa mas malalim pang bahagi ng karagatan na pinapalibutan ng napakaraming jellyfish. Pero kahit ganon, inisip na lang niya na dapat siyang makahuli nito dahil kapag nakita ito ng kapatid niyang si Yuka, siguradong mamamangha at magugulat ito sa itsura ng ganitong klase ng octopus. Pero ang nangyari, pagkatapos niyang makakapture ng isang monopod octopus, sumuko agad siya dahil punong-puno na ng galus ang kanyang katawan at magang-magana ang kanyang mukha. Dahilan kung bakit pinagtawanan siya ni Maru habang sinasabi na kahit yung mayabang pa si Tsurugi na dali lang daw huliin ito, kayang-kaya daw rin niyang gawin at kukuha siya ng mas malaking monopod octopus kaysa sa nahuli ni Tsurugi. Pero ang resulta, pareho lang din. Nakahuli din naman si Maru pero tulad ni Tsurugi, magang-maga rin ang kanyang mukha. Malamang ay hindi niya ginamit ang kanyang ability sa paghuli ng monopod octopus. May panel din dito kung saan nag-uusap ang magkapatid na sina Yuka at Cross. Tinanong ni Yuka kay Cross kung kailan niya balak sabihin kay Tsurugi ang tungkol sa kanyang terminal cancer. Sinagot ni Yuka na wala daw itong balak sabihin kay Tsurugi dahil gusto niyang mamatay ng normal at ayaw niyang maging special lang kanyang pagpanaw. Marami pang ibang nangyari sa chapter na ito. Halos 30% pa lang ng buong kwento ang natalakay. Makikita at may introduce din dito si Tome. Si Tome Kyoko, ang Jujutsu Tech Nutrition Teacher. Nakakatuwa lang dahil at first glance, unlike sa ibang Jujutsu Tech officers na kinabahan at pinanghilabutan sa presensya ni Dabora, iba ang naramdaman ni Tome. Parang na-inlove siya sa napakalakas na entity na iyon. Ito ang dahilan kung bakit mukhang magkakaroon ng significant role si Tome sa kung paano mababago ang ugali ng mga Simurians, lalo na nitong si Dabora. At sa dulo ng chapter, may isang napakalaking revelasyon. Umiiyak isa sa mga members ng Simurians at may sinabi siyang may paparating daw na bad omen. Dito nagtatapos ang chapter 11 spoiler. Abangan nyo na lang ang full chapter review by this Saturday or Sunday dahil doon natin hihimay-himayin ang bawat detalye ng chapter na ito. At kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, comment, and subscribe for more content like this. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.